Eto na. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Sara Duterte, nag-file kanina ng petition. Sinasabi ng iba, nag-file daw ng kaso. Hindi po. Humingi po ng tulong si Sara Duterte sa Korte Suprema para suspendihin, alisin o tanggalin ang impeachment laban sa kanya. Kasi ang lumalabas ngayon sa balita ay nagkaso na, lumabas na. Hindi po kaso yan. No? Sabi ito, breaking news, Supreme Court confirms BP Sara filed a petition for certiorari and prohibition versus her impeachment case yesterday. Para wala rin pinagkaiba yan sa normal na kaso sana, Albert Ñones, shout out, doon sa motion to dismiss. No? Equivalent yan doon sa mga normal na kaso. Kung ako ang presidente, i-ban ko ang pro-China candidate. Wala naman kasi batas na ganun, Ma'am Emilia. At saka, hindi naman sila aamin sa tuwing eleksyon na sila ay pro-China. Oo, pag eleksyon, makabayan sila. Pero noong unang panahon, noong nakaraang araw, tayo na, lantaran yung pagtatanggol nila sa China. Kahit na binubomba na tayo ng China, nako, pinagtatanggol nila. Pero hindi yan ang balita ko. Ito. Vice Presidente nyo, bumalik na ng Pilipinas. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Vice Presidente nyo, lantaran ngayon ng mga piyestahan sa Pilipinas. Nakikita nyo ba ang Vice Presidente nyo para bumisita sa mga festival, sa mga pista para magbigyan ng suporta, para lumago ang turismo sa ating bayan? Diya, nakikita nyo ba si BBM? Peña Francia. Pumunta siya sa Peña Francia dahil gusto niyang kitain si Leni Robredo. Sa ibang mga pistahan, nagpupunta siya. Pero ito babalita ko sa inyo. Sa mga pistahan pang Pilipinas, wala kayong makikitang Sara Duterte. Pero kapag pistahang inchik, andyan si Sara Duterte. 2025 Chinese Lantern Festival Reception, personal na pinaunlakan ni Vice President Inday Sara Duterte ang imbitasyon ni Chinese Ambassador of the Philippines, His Excellency Huang Zhilian, para sa pagsalubong ng 2025 Chinese Lantern Festival nitong February 7 sa Makati City. Bago siya tumulak ng Japan. Ang Lantern Festival ay isang tradisyonal na pagdiriwang ng China bilang hudyat ng pagtatapos ng Chinese New Year. Kasama sa mga dumalo ang mga kasapi mula sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated at Federation of Filipino-Chinese Associations of the Philippines Foundation Incorporated. Hindi kayo naniniwala. Ayan. Sino yun? Sino yun? Ang laki-laki ng ngiti. Samantalang kapag mga piyestahang Pilipino, wala ang Vice Presidente ninyo. Pero kapag pistang incheck, nangunguna ang tarantado. Nagra-rhyme lang po ako. Rhyme, 1 to 1. No? Bakit nga pinapatigil yung impeachment? Nga dyan nga niya, mapagtatanggol ang sarili niya kung wala talaga siya ninakaw sa bayan. Kumakapit nga po siya ngayon sa Korte Suprema po dahil po nandoon po yung mga appointed ng kanyang ama po. Kaya doon po siya humihingi ng utang, nagpapabayad ng kanilang utang na loob na tinatanaw sa pamilya Duterte. Bakit? Alam naman natin maraming appointee si si Digong nga. Kita ngayon mga didisat, baka Pilipino ba? Ayan. Isa pa lang yan. Eto pa. Ebidensya na kung saan ay pabor-pabor siya sa China. Ngayon niya sabihin sa akin yan na mga Pilipino. Nga? O baka naman, ito yung dahilan kung bakit malakas ang mga Duterte, malakas ang loob ng mga Duterte na kalabanin ng administrasyon ni BBM dahil may pinagtatanggol siyang Republic of China. Hindi kaya taga-China din yung pinagbilinan ni Sara Duterte na kung mapapatay siya, patayin si BBM at saka si Lisa at saka si Martin kahit hindi naman silang gumawa. Boss, si Willie Revilla may ba sa grupo ba ni Digong? Oo. Independent daw
Pero adopted daw siya ng PDP walang laban. Oh, kayo na humusga. Tuwang-tuwa ang hitad, tuwang-tuwa ang hitad sa mga inchik. Samantalang sa mga Pilipino ay galit na galit. Pinagpapatay yung mga Pilipino. Samantalang 'pag inchik ang nangumbida, nandun ang tarantado. Ngayon niyo sabihin sa'kin parehas siyang Vice Presidente ninyo. Ngayon niyo sabihin sa'kin hindi siya kandidato ng China. Ya, China, pinapasinungalingan ng Pilipinas. Ginagawang sinungaling ang Pilipinas. China, binababoy ang ating mga kawal. Hinaharas. China, inaagaw ang ating teritoryo. Tapos pupunta ka diyan. Hindi kaya si Sara Duterte ang number 1 espiya ng China sa Pilipinas? Tanong ko lang. Kaya, puwede kong isipin 'yun, may kalayaan ako, freedom of expression, freedom of speech. 'Di ba? Malaya akong sabihin 'yun. Hindi 'yun fake news, dahil opinyon ko 'yun. And everybody is entitled into their own opinion. Tama, mali? Wala, gagamitin ko lang yung litanya ng mga DDS. Gagamitin ko lang sa kanila 'yan. So, wala kayong karapatang kastiguhin ako. Ang sikip na ng mundo nila Duterte ng dahil sa China. Pangit talagang maging traidor sa bansa. Tapos ayaw naman dun na sila tumira sa China. Eh paano kung titira sila China? Di wala na silang mananakaw sa Pilipinas. That is my opinion. Anita Kumagay, Mike, shout out. Hello po. Oh, ayan. Sarap buhay. Habang marami mga Pilipino naghihirap, walang makain, yung Vice Presidente. Pa-Chinese New Year na lang. Mm. Buti pa yung kultura, kasaysayan ng China inaaral. Yung mga kasaysayan at kultura at nakaraan ng iba't ibang mga lahi ng mga Pilipino ay wala siyang pakialam. Wow! Tapos tatakbo daw ng presidente. Look Espiritu naging suka na rin utak. Wala lang, sumasakay lang yun, wala yun. Bago pa man manalo si Sara bilang VP, eh may balak na talaga yan na sirayan ng gobyerno ni BBM kasi alam niya pag naglaban sila ni BBM, pagka-presidente noon, di siya mananalo, kaya pinili niya mag-tandem para pag nanalo si BBM, nanalo siya, aagawin na lang niya ang posisyon. Pero hindi nga lang nagwagi. Carol C, sana makulong na lustay. Eh paano makukulong yan? Eh back up nga yan ng China. Baka sabihin ni Sara Duterte pag sinintensyahan ng korte, walang jurisdiction sa akin ng Korte Suprema kasi ako ay maka-China. Oh. Makukulong mo? Hmm? Pag ganyan, eh alam nyo naman na magaling sa psychotic war ah. Psychotic war, hindi sa psychological war ah. Kasi dalawang meaning ng saywar eh. Psychotic war, yan yung mga labanan ng mga bobo at mga siraulo. Diyan sa nabibilang. Kaysa psychological war, yan yung giyerahan ng mentalidad ng mga matatalino. Doon tayo. Oh. Dito, tinitingnan no, kasaysayan ng China, pero sa kasaysayan ng Pilipinas walang alam. Bobo. Oh, ito pa. Buti pa sa kanya. Meron siyang dahilan na alamin ang Chinese New Year. Ang Filipino New Year, meron siyang alam? Ha? Yan yung presidente ng iglesia ni Manalo, di ba? At Superman, tantanan mo na yung Manalo na yan. Hindi na nga si Manalo leader ng iglesia, si Marcoleta na. Kung naman, matagal ko na sinasabi yan. Wala na si Manalo, hindi na mahanap. Missing in action. O, sino makakapagpakita sa akin na buhay pa si Manalo?
Proof of death, ay proof of life. Yan siya, nasaan? Nagsalita na ba? Nagpahayag na ba? Nagreklamo na ba sa pagmahal ng karne ng baboy? Oh, 'pag ako, kayo mga iglesia, eto yan, 'pag nagreklamo kayo sa presyo ng baboy, magkakalintingan tayo. Wag na wag kayo magrereklamo sa mahal na presyo ng baboy dahil hindi naman kayo bumibili, okey? Wala kayong karapatan na magreklamo. Bakit nga pala kayo nagrereklamo sa presyo ng kamatis? Eh, yun ay madugong prutas. 'Di ba ayaw niyo sa dugo? Ah, bakit niyo tinanggap si Marcoleta, eh, mukhang dugo-dugo. Tanong ko lang yun, opinyon ko lang yun. Sana nga magkanda, namatay na ang buong pamilya. Hindi na nga siya leader. Oo nga, after peace rally nila, missing na si Manalo. Eh, ni mismong rally nga wala si Manalo, eh. Oh, kamatis ngayon 30 na lang kilo, ay wala. Mahal pa rin yan sa mga iglesia ni Marcoleta. Kasi ang gasto ni Marcoleta, tingin mo yung kamatis sa magsasaka. Para mabuhay yung grupo ni Marcoleta, yung mga magsasaka mamatay. Ganyang kadupang yan mga yan. 'Di ba, Ma'am Elizabeth Monte? Hello, hello. O yung mga hindi pa nagla-like diyan at share, baka naman. Yan yung vice presidente ninyo. Hindi niyo nakikita. Sa mga pista-pistang Pinoy. Pero sa pistang Chinese, nandun siya. Hoy, Bagtit, di mo ba alam na mahal nangiilang Pilipino si Sarah, kaya tantanan mo na. Wala akong pake kung mahal nila. Bakit? Obligado akong mahalin siya? May nakasaad ba sa batas? Na kung mahal ng mga magnanakaw si Sarah, nakasaad ba doon? Kahit na anong relihiyon, wala kayong makikita na bersikulo sa Biblia na mahalin mo ang isang magnanakaw. Wala akong pake kung nabububo sila sa hayop na 'to, wala akong pake. 25 timay sa kilo kamatis J. Lucas. Naku, libre nga sa amin, eh. Dumaan lang ako dun sa may tanim na kamatis. Sasabihin ko lang, "Kasi hihingi lang ako ng pangluto ko mamaya, 2 piraso lang." Sasabihin ng mga, "Sige kasing kumuha ka," pero isang supot kukunin ko. Totoo yan. Himay ka dito'y Singapore tapno makita mo kamatis, 30 pesos? 'Di bale malaki naman sahod niyo diyan. Punta kaya si Aimee sa piyesta natin, Sir Viti? Pumunta na, dun nag-inaugurate, 'di ba? Ay, sa Sarat? Di ko lang alam. Di ko lang po alam. Multo pala yung kumakanta. Akala ko si King. It's the motherfucking Eagle Double G. Sa Singgan, 5 piso na ang kilo ng kamatis. Mura nga dyan sa Pinas. Walang reklamo-reklamo ng mga iglesia. May pang-abuloy sila. Pero pambili ng kamatis, reklamo. Damn. Kakatawa lang.